Hello mga Kadunatics, Senador under alyansa mga Kadunatics. Mukhang hindi na naniniwala na may impeachment pang mangyayari. Patay, paano yan? Kinuha nyo yan under alyansa para manalo, boboto sa impeachment. Pero siya na mismo ang nagsabi mga Kadunatics na it's gonna be very hard at dapat pang debatehan kung may impeachment bang mangyayari. Nako, may trial bang mangyayari mga Kadunatics? Bagong panalo lang tong senador na to at ayaw ko sa kanya. Pero yung mga sinasabi niya may sense. Paano yan BBM? Kinuha nyo yan para mag-impeach kay Inday Sara Duterte, boboto. Ngayon, ayaw nang maniniwala na may impeachment pang mangyayari. Ito, panoorin natin. As a veteran of two impeachment courts and the Senate as a continuing body, at this early, sinabi na ni Senate President Chis Cotero na it might likely reach the next Congress na, hindi lang matatapos by June 30 ang trial. Carry over. Based on your research or experience as impeachment court justice, pwede ba ituloy? For your information lang mga Kadunatics, June 2 magsisimula yung Senado, June 2 din magsisimula yung trial, and then dapat matapos nila yan mga Kadunatics sa June 30. Kasi sa June 30 mga Kadunatics, beyond that, may set of senators na yung mga nanalo. Ngayon, pag hindi yan matapos, according to the Senate law, magiging vote ang impeachment case. Matatapos kaya ang impeachment ng Vice President in that span of time mga Kadunatics? 20 days na hindi yan mangyayari. I really believe na walang impeachment ang mangyayari. Continue tayo. Next 20th Congress, pag hindi na natapos sa June 30, ang impeachment. That is a very good question. That is a very good question, and I will not be surprised if somebody brings that up to the Supreme Court because it's practically a justiciable issue. Yeah. So, ngayon, ganito. There are two conflicting rules. The Senate rules and the impeachment rules. Okay? Ito, opinion ko to. At saka ito, opinion ng isang dating Senate President at Majority Leader. Okay? Ikaw. Ngayon. The Senate rules are very explicit. And it emanates from the Constitution. The Senate rule says that any business, pagdating ng adjournment sine die, dies. See, any business, including the impeachment case mga Kadunatics, dies daw eh. So, it means siguradong walang impeachment. Next rule. Dies. Wala, oo. Kaya nga, committee reports, bills are refiled. Committee reports are not considered as a committee report. It is, you have to refile it. You may consider it as part of your records, but you cannot use it as the committee report unless you rewrite it. Because it died after adjournment sine die of the Congress. June 30. So, the June 30. So, No, ngayon mga Kadunatics, ang tanong, hindi pwede i-impeach ang isang Vice President pangalawang beses sa isang taon. Na ngayon, kung mag-refile sila ng kaso sa impeachment, that's gonna be 2 impeachment in 1 year. That is against the Supreme Court law. so that's, yun ang Senate rules. At yun ang sinasabi ng Constitution. Okay. Sa Constitution din. Yan, sa Constitution din. Ito ngayon, impeachment rules. Impeachment rules, Existing, you mean? existing impeachment rules Ito pa. is also somehow, laman doon yung sinasabing forthwith. Nasa Constitution na din. ibang interpretasyon ng ibang tao na ang forthwith nila kung kailan nila gusto. Hindi ganon. So, forthwith, alright. Tabi na natin yung issue na. Kung tayo sa impeachment rules at the moment. Impeachment rules, ang nakalagay, pag inumpisahan yung impeachment, tatapusin until the end, okay, of the impeachment, until decision is made. Ganon. Okay. Ang problema, June 30 tapos. Kaya nga. So those are the two conflicting rules. Yeah. And the impeachment rules emanate from the Senate rules, which the Senate rules emanate from the Constitution. Okay. Bakit ko kabisado? Ako yung author ng impeachment rules. Corona. Kasi yung ako ang chairman ng rules during that time. I was majority leader of Senator Enrile.
Oo. who was Senate President then. For me, I think mga kadunatics, they have to stick to the Senate law because they are Senate, they are mandated to follow the law. Pag hindi nila i-follow yan, mga kadunatics, it's gonna be an issue and what are the laws are for, di ba? Bakit may rules and regulation pa sa Senate kung ayaw naman natin i-follow? Di ba? So, yun yung laman ng impeachment rules. So, medyo, Ano ngayon? Continuing ba? O hindi? Will it continue to the 20th Congress? Will it continue? Yeah, that is the question. Sagutin mo. Okay. Hindi niya masagot. Kasi nga, duda sila na wala talaga impeachment ang mangyayari. Natanong na actually yung aking Actually, si Drilon, though I don't like that former senator, mga kadunatics, Franklin Drilon, sinabi talaga na, trust me, walang impeachment ang mangyayari. Nag-bet pa siya, I bet you. Walang impeachment case ang mangyayari. Ewan ko ba bakit positive yung mga sinasabi niya ngayon. Nakita niya siguro na ang lalakas mo ng mga Duterte, so dapat siguro huminahon tayo. I-appreciate natin yung mga Duterte, yung mga kalyado niya. What the heck? second question, yung what will happen to the 20th Senate kung aabot yung impeachment sa panahon nyo? Ano mangyayari doon? So parang re-refile din uli yun. As far as your existing impeachment rules, they have to refile it. Hindi. As far as the Senate rules are concerned, they will have to refile it. Refile it. As far as the impeachment rules are concerned, it may carry over. Okay. Ngayon, may dalawang conflicting na naman na issue dyan. The 1950 Supreme Court ruling na sinasabi na, kalimutan ko lang yung title pero sinasabi na continuing body ang Senate. Yes, oo. Pero 1952, wala pa yung 1987 Constitution. Okay. Bayad. Ngayon, meron bagong ruling ang Supreme Court, yung Balag versus Senate. Ano yung Balag versus Senate? Na sinasabi na pag nag-adjourn sinidi ang Senate, tapos ka. Tapos lahat. Tapos ang committee report mo, papakawalan mo. Kasi yun na sa Constitution papakawalan mo yung, yung mga... na-cite for contempt. Na-cite for contempt. So wala talaga, void talaga ang kaso ni Inday Sara, mga kadunatics. That's gonna be a good news for us. Ano yung susundin natin? Dapat ang Senate rules talaga and regulation, dapat yun yung sundin nyo kasi mga senador naman kayo, di ba? Ano nangyari kay Balag? Pinalabas si Balag. Pinalabas natin. Yung research ko nga yan. So, paano yan? Ganda, di ba? Oo. Sige, hilo na rin ako. Nahilo na si Soto. Tapos may pending Supreme Court petition pa si VP Sara na questioning yung kanyang yung fifth impeachment case na sa kanya, final sa kanya. Meron mo nakafile? Di ba, yung first four, sinet aside ng House and they drafted the fifth. Yun ang sinadmit nila sa Senate, yung fifth version. Kaya yun ang kinocontest nila Sara sa Supreme Court na isang beses lang ako pwedeng impeach. In 1 year. Dapat. Isang beses lang. The reason, para maalam din ng mga kababayan natin, the reason na nakalagay sa Constitution, once year lang pwedeng impeach ang isang impeachment official, impeachable officer, is because, pag hindi, buwan-buwan i-impeach ka, buwan-buwan, walang nagawa ka, wala ka ng trabaho, hindi ka nakapagtrabaho, dahil sumasagot ka rin sa impeachment. Kaya nga binawal sa Constitution. Based on our conversations just now, pagpasok pa na ng 20th Congress, pag hindi natapos ang impeachment trial ni Sara, debate agad sa 20th Congress dahil, ano ba to? Are we going to refile this or what? O dead na yon? Ang galing mo. Labo-labo na naman niya pag-open. Ang galing mo. Parang merong crystal ball. Well, parang si Doris Bergonia ata yung nagtanong. May sense yung mga tanong niya, mga kadunatics. Tama, dapat sundin talaga yung Senate law. Yung cases sa 19th Congress, mga kadunatics, pag hindi matapos yun sa June 30, it means lahat yun mavo-void pagkapasok ng
20th Congress. May ibang set of senators na naman kasi mga kadonatics, iba na naman mga cases. And kung i-refile din naman nila mga kadonatics, that's gonna be another impeachment. I think may tatapos na lang yung termino ni Bongbong Marcos, magdidebate pa tong mga to. Kaya especially ngayon na ang lakas ni VP Sara Duterte ngayon mga kadonatics. Di ba? Ang suporta ng mga tao ngayon, grabe. To the top talaga. I doubt mga kadonatics ma-impeach si Inday Sara Duterte. Thank you so much if you have gotten this time to subscribe. And God bless you all the time. Ingat palagi mga kadonatics. Ha!